ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani ana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 ka mga sakyanan na danyo sumanadaro sa usa ka minivan sa Polomolok South, Cotabato. Accelerator daw ang natumban sa driver, inay ang brake. Panagbangga sa duha ka mga rider sa General Santos City sa pool sa CCTV. Usa sa mga rider misibat. Ukay-ukayan, balay ug bodega sa hardware nasunog sa Tampakan South, Cotabato. Kapin 11 million pesos nga danyos natala sa BFP. 34 anyos nga lalaki patay human maipit sa bucket sa backhoe nga ginamaneho sa iyang misis sa Valencia City, Bukidnon. Usa ka political analyst nagtuo nga dunay kamot sa anomalya sa flood control projects si Pangulong Bongbong Marcos. Congressional hearing na politika na? Daw New Zealand vibe nga suruyanan sa General Santos City. Gibisita sa usa ka nature lover nga kapuso. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Daghan ang natingala kagahapon sa kalit nga pagkambyo og liderato sa Senado taliwala sa nagkainit nga investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Mga Mindanawan, managlahi ang panglantaw niini. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa usa ka political analyst nga dili nakatingad-an ang pagtanggal kang Senador Francis Cheese Escudero isip Senate President. Gumika nagtuo siya nga dugay na kining plano. Samtang nagtuo sab siya nga ang presidente dunay tulubagon sa issue sa flood control projects. Sa bag-ong liderato sa Senado, si Senador Vicente Tito Soto na ang Senate President. Hulip kang Senador Francis Cheese Escudero. Si Senador Miguel Zubiri ang bagong Majority Floor Leader. Hulip kang Senador Joel Villanueva. Samtang si Senador Ping Lacson na ang Senate President pro tempore. Hulip kang Senador Jinggoy Estrada. Si Sam ang chair sa Blue Ribbon Committee. Hulip kang Senador Rodante Marcoleta. Wala matupamasayo din ang Duterte Block sa Senado sumala ni Senador Amy Marcos. Kinitaliwala sa hearing kalabot sa anomalya sa flood control projects kagahapon. Walay klarong rason nga nugilisan sa Escudero pero usa sa mga ginalantaw mao ang paglutaw sa ngalan ni Escudero nga doon na matupay koneksyon sa Centerways Construction and Development Incorporated. Usa sa 15 contractors nga nakakuha og pinakadaghang controversial flood control projects base sa ginganlan ni President Ferdinand Marcos Jr. Sumala sa political analyst si Ramon Beleno III nga dili nakatingad-an ang pagtanggal kang Escudero. Long overdue na. In fact, we were expecting it to happen before the SONA ng presidente. Pero sa tingin ko parang parang medyo napasify yung yung init. At the same time, ang takot nila baka ma-overshadow yung SONA itong pag-change of leadership. Dugang ni Beleno. Unexpected ko sa mga susunod na mga investigation, mami-mention ng mga Duterte. Alam naman talaga natin na itong si Senator Soto, kalyado naman talaga ng mga Marcos. Baka pwedeng lumamig ng konti, yung discussion na yan. Baka lumamig yung discussion at saka mabaling yung attention doon sa mga ibang pang sa iba pang mga pwedeng nga sabihin na kasabwat, So pwedeng it will go as far as the Aquino administration. Then of course, itong Duterte administration, mami-mention na siya sa equation. Hinuondaan ang gingon ni Senate President Soto sa iyahang acceptance speech nga mukooperar ang Senado sa administrasyon sa pagsumpo sa korupsyon. Samtang magpabiling kining independent ug patas ilawom sa iyahang liderato. Nagtuo sab si Beleno nga dunay tulubagon ang presidente sa issue. Unang-una kalyado ng mga presidente to. Kapartido ng presidente to. Pangalawa, it is the president who has the power to release the fund. Diba? Siya yung kahit na sabihin na natin, in-insert yan ng kanyang mga kalyado, pero siya pa rin yung may last say dito whether or not to release the fund. May liability siya dito. As early as 2023, sinabi na kaagad ni Bibi Sara yan, So bakit hindi siya naniniwala, di ba? Bakit hindi siya nag-investigate? Si President Marcos ang nagmando nga imbestigahan kung nganong napadulong lang sa 15 contractors ang 20% sa flood control project sa nasod.
Iyang gipasalig nga ang mugnaong Independent Commission musuta sa kamutuuran ug patubagon ang mga angay manubag. Taliwala sa mga nanglutaw nga ngalan sa pipila ka mga politiko ug opisyal. Atol sa hearing sa Kongreso, daw na politika na ang investigasyon sa flood control projects, sigon ni Beleno. Instead na accountability yung pinag-usapan, ang lumalabas talaga dito is yung yung kanilang political affiliation, 'di ba? Na as long as you are allied with the right people, there will be no accountability here. Because people around you, yung mga kalyado mo, will always protect you. Ang katauhan nasubo sa mga isyu sa korupsyon ug dagan sa politika karon. Ay, ang kwarta sa Pilipino, gibutang na to dito sa ato ang gobyerno, sila man ang nagasto. Wala man namutang sa proseso. Puntay mahimo kay ila naman ang gikuan. Bahin-bahin naman na nila daan di. Kita nga mga pobre, kutob ra kita sa paminaw. Kaning kagubot sa politika kung imo jong sige kuanon maglabad imong ulo. Pero hinuon dapat makialam kita kay usa ta sa sambayan ng Pilipino, dapat aware ta sa mga panghitabo. Sara, sumala ni President Bongbong Marcos Jr. nga duna siya ipaygayon nga investigation na pinaagi sa usa ka independent commission ug duna matupay prerogative no ang Kongreso nga imbestigahan ang questionable nga flood control projects, pero ang executive branch duna po ipaygayon nga investigation pinaagi sa usa ka independent commission ug dili madugay iyaha matupang i-anunsyo ang komposisyon niini ug gisiguro nga walay maapil nga politiko aron masiguro ang kredibilidad sa ipaygayon nga investigasyon. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Kanhi Zamboanga Sibugay 2nd District Representative Antonieta Yudela. Wala sa iyang balay ug opisina dihang giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ang pangalan ni kanhi Congresswoman Antonieta Yudela sa 2nd District sa Zamboanga Sibugay nga usa sa matud pa nakadawat og 25% sa mga proyekto sa St. Gerard Construction nga gibutiag sa tag-iya nga si Pacifico Diskaya. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kagahapon adlang Lunes ang balay niini sa RT Lim Zamboanga Sibugay apan wala kini sa ilang balay. Bugtong usa ka tawo lang ang misilip sa team ug gibutiag nga wala na sa mong balay ang kanhi kongresista. Giadtuan sab sa news team ang giingong kanhi opisina ni Yudela sa lungsod sa Ipil, Zamboanga, Sibugay apan wala sab kini didto. Apan usa sa mga tawo nga naistorya sa news team, dugay na kunong wala nag-operate ang maong opisina ni Yudela. Usa na kini karon ka courier company. Katapad lang sab niini ang giingong tindahan ni Yudela apan nagdumili sab sa paghatag og reaksyon ang tindera niini nga nakatubang sa news team. Hangtod karon wala pa kini komento sa isyu nga gipasangil kaniya gikan sa pamilya Diskaya. Abli kanunay ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa mamahimong pahayag niini. Dili una mahinayon ang pagdungog sa confirmation of charges batok ang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kainumduman nga nakatakda unta ang pagdungog sa confirmation of charges batok ang FPRRD sa ICC karong September 23. Sa pahayag nga gipagawa sa Pre-Trial Chamber 1 sa ICC, gipostpone ang confirmation of charges tungod not fit to stand trial o dili matud pa kondisyon nga moatubang sa pagdungog si FPRRD. Sumala sa korte kini gumikan sa hangyo sa depensa ni Duterte alang sa indefinite adjournment sa mga proceedings. Mayorya sa chamber gikonsidera ang hangyo sa depensa. Magpagawas og laing anunsyo ang ICC alang sa petsa kung kanusa ipahigayon ang confirmation of charges. Kasamtangang nakakustodiya sa ICC sa The Hague sa The Netherlands si Duterte tungod sa kasong crimes against humanity subay sa anti-illegal drug war sa iyang kanhi administrasyon. Tumong sa confirmation of charges aron masuta kung dunay mga igong ebidensya ug basihan aron tuuhan nga nabuhat sa akusado ang krimen. Ugaling makumpirma ang mga alegasyon, ibalhin ang kaso sa trial chamber, din ipahigayon ang trial. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nakuhaan og video ang usa ka minivan samtang gidaro niini ang pipila ka mga sakyanan nga nakaparada sa usa ka gambalay sa Pulumulok South, Cotabato. Samtang sa pool sa CCTV ang pagpanagbaganay sa duha ka motorsiklo sa General Santos City. Usa sa mga rider misibat. Anyang report.
Sa video makita kining itom nga minivan nga kalit mibangga sa kilid sa likod nga bahin sa usa ka color gray nga kotse. Dayon mipadulong sa mga nakaparada nga tricycle ug pipila ka mga motorsiklo nga nahitabo atubangan sa usa ka dental clinic sa Barangay Poblasyon, Pulumulok South, Cotabato banda 4:30 sa hapon adtong Biyernes. Taod-taod makita nga nag-aso na ang likod nga bahin sa mong minivan. Gilayong giduol sa mga residente ang mong minivan o gitabangan og abli ang pultahan sa mong sakyanan aron makagawas ang lalaking driver ni ini. Hinuon luwas ang 64 anyos nga lalaking driver. Matod sa Pulumulok Municipal Police Station, usa ka kotse, unom ka mga motorsiklo ug usa ka tricycle ang nadaro sa mong minivan. Nasayran nga aksidente kunong natapakan sa driver sa mong minivan ang gas pedal, inay nga ang brake. Hinungdan sa disgrasya, nagkaareglo na matud pa ang driver sa mong van ug ang ubang tag-iya sa mga sakyanan nga nalambigit sa insidente. Samtang sa General Santos City, sa pool sa CCTV ang pagbangga sa rider sa nag-U-turn nga motorsiklo sa Mateo Road, General Santos City banda 10:30 sa buntag adlong Huwebes. Gumikan sa impact, pulos nalagpot ang maong duha ka rider. Apan ang nibangga sa nag-U-turn nga rider, igo lang mipunit sa nahulog nga pulang helmet ug dayong sibat. Hinungdan nga gireport kini sa kapulisan. Sa 28 anyos nga rider nga gihit and run, nakaangkon kini og samad sa lawas apan nakagawas na sa ospital. Wala pa kini magatag og payag. Padayon sab ginapangita sa PNP ang nakasibat nga laing rider. Kung mayroon namang involved sa vehicular accident, huwag naman tumakas. Pwedeng harapin nila yung kanilang problema. Kasi pag na-trace up natin yung identity at ng driver at saka yung motor, ay pwede natin siyang pailan ng kaso. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Naug daw ang usa ka ukay-ukayan lakip usa ka balay human nasunog sa tampakan na South Cotabato. Nadamay sab sa maong sunog ang katapad nga bodega sa hardware. Kapin 11 million pesos nga danyos natala sa BFP. Aniyan dugang detalye. Sa aerial video, makita ang kadako sa kalayo nga milamoy sa usa ka compound sa Barangay Poblasyon, Tampakan South, Cotabato nga nahitabo pasado alas 10 sa gabi niadtong Huwebes. Nasunog di ay ang usa ka ukay-ukayan. Lakip na ang usa ka balay. Gisaka kini sa third alarm status sa BFP Tampakan. Nadeklara kining fire out human ang 20 minutos. Apan sa diyang nakauli na ang BFP sa station, nasunog na sab ang tapad ni ini nga bodega sa hardware. Nasunog yung bodega ng kalapit doon sa nasunugan. We conduct firefighting again and then at 3:15 a.m. I declared fire out. Nasunog ang sulod sa mga bodega ang mga baligyang plywood, plastic PVC ug ubang paninda sa hardware. Gibana-bana ang mabot sa kapin 11 million pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay angol sa insidente. Matod sa BFP, ginaimbestigahan pa kung dunay nagsunog sa maong lugar. Yung sasabi mo na may nagsunog, siguro pwede, but tinitingnan pa natin yung mga possible talaga kasi pag may nagsunog, may mga bakas or may mga nakakita. Under investigation pa. Ginakuhaan pa og payag sa GMA Regional TV1 Mindanao ang tag-iya sa maong hardware ug balay nga nasunugan. Lakip na ang tag-iya sa maong ukay-ukayan. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Patay usa ka 34 anyos nga lalaki human maipit sa bucket sa backhoe nga gi-operate sa mismong asawa niini sa Valencia City, Bukidnon. Depensa ni Mrs. nga igo lang siyang midepensa dihang gi-atake siya siyang mister samtang nagtrabaho. Ani report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 34 anyos nga lalaki human nga madatugan sa bucket sa usa ka backhoe sa Procise Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Pasado alas 4 adlong Sabado, subay sa investigasyon sa PNP, niabot kuno ang biktima sa lugar kung asa ga trabaho ang 34 anyos nga asawa nga mausab ang suspect. Matod pa nga samtang nag-operate ang suspect sa usa ka backhoe, kalit kining gilabay og bato sa biktima. Hinungdan nga midepensa ang suspect gamit ang bucket sa backhoe apan naigo na sabdi ay niini ang biktima og nadatugan. Out of fear sir, tong babae, para di siya matamaan sir, gi-cover niya tong bucket ng bako. On which wala niya nabantayan sir, along the way, naipit na tong husband niya sa bucket sir sa bako. So naka-sustain ang husband niya ng serious injuries no sa different parts ng katawan niya. Matod sa PNP,
Daan na nga nagsigi og away ang magtiayon o ginakulata kuno sa biktima ang babaeng sospek. Gani, naabot na sa punto nga nagkinasuhay ug aduna nay court order nga dili na makaduol dapat ang bana sa misis ni ini. May permanent protection order tong babae, sir, sa galing sa court against sa victim. Dugang sa otoridad nga human ang hitabo ilang gikustudiya ang sospek o pasakahan unta og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Apan adlong Lunes, ila kining gibuhian. Update naman natin, sir, is yesterday, Monday, sir, na-release tong suspect, sir, no? Kaya wala mang nag-file ng complaint, sir, against sa babae, sir. Tambag karon sa kapulisan, labi na sa magtiayon nga ugaling adunay panagbikil. Likayan nga mosangpot sa pisikal ang panag-away nga posible pang moresulta sa dili maayong mga hitabo. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte gibatikos ang nagpadayong congressional hearing sa Kamara mahitungod sa anomalya sa flood control projects nga daw gipahid na ngadto sa kanhing administrasyon sa iyang amahan. Wala nakauyon si Congressman Paulo Duterte nga daw kalit mi kambyo ang mga pagpangutana sa mga kongresista sa ilang resource persons. Bisan klaro nga gibutyag sa usa ka resource person nga nagahatag kini og payola sa mga opisyal sa DPWH ug ubang opisyal sa gobyerno, gi-divert gihapon ang issue paingon sa iyang pamilya ug sa amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Inay nga gukdon ang mga nalambigit, gihimo daw gihapong issue ni Congressman Chua ang 51 billion pesos nga budget sa Davao City panahon sa administrasyong Duterte. Gihagit sab niini ang katawhan nga imbestigahan ang Makabayan Black Congressman ug sa Tagaluzon kung asa na padulong ilang pondo dili kay pirmi itutok sa Davao tungod anaa sa Luzon ang baha ug basura. Anaa na daw sa ilang atubangan ang korupsyon apan Duterte gihapon ang ginahimong diversion. Giklaro sab ni Pulong nga wala gayud kini nang hilabot sa budget hearing sa Kongreso tungod sa delikadeza. Gihagit niini ang kauban ng congressman nga ibalik ang investigasyon kang Speaker Martin Romualdez ug Zaldico aron motuo ang katawhan sa ilang investigasyon. Gipatubag sab niini ang pangutana kung unsa na ang nahitabo sa anomalya sa DSWD ug DOLE nga binilyon ka pesos nga nawala nga pondo sa PhilHealth ug ang giingong Maharlika funds. Gihagit sab ang kauban ng kongresista nga ipakita ang ilang mga proyekto sa budget sa ilang mga distrito. Ug gibarugan niini nga walay gitago ang Davao City ug walay ghost project sa Davao sa gingong 51 billion pesos nga pondo. Klaro daw kaayo ang motibo nga dauton ang pamilyang Duterte. Kapin 300 ka mga returning OFW sa Region 10 ang gipanghatagan og financial assistance sa Department of Migrant Workers Region 10 pinaagi sa OFW Welfare and Reintegration Service. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. 308 ka mga returning overseas Filipino workers kon OFW gikan sa managlahing lugar sa Region 10 ang gitapok sa Department of Migrant Workers kon DMW alang sa reintegration program sa maong ahensya. Sila ang mga OFW nga nagdesisyon na nga mopauli sa nasod ug dinhi na magpadayon sa ilang panginabuhi. Sumala ni DMW Undersecretary Bernard Ulalya nga mandato sa ilang opisina ang iplastar ang kahimtang sa mga OFWs kinsa ginailang modern hero sa nasod. But this time, the law says OFW and their families. So any issue that involves the OFW family, whether it's financial, educational, or anything psychosocial, psychological, or social, cultural, we will be here to help. Lakip sa maong programa ang Agarang Kalinga at Saklolo para sa OFW na nangangailangan o Action Fund o ang mga OFWs nga nabiktima sa illegal recruiters. Adunay livelihood program sa OFW o ang SPIMS o ang sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Kung ang pagpapauli sa mga maestro o maestra nga anaa nagtudlo sa abroad. Usa si Teacher Geraldine Aguirre, 15 katuig na sa nasod Thailand, isip grade school teacher. Gipahimuslan ang higayon nga makauli sa Pilipinas. It is our privilege nga pagkaabot nato diri insigida na natay automatic na natay item. So grabe gid nga help sa amua as OFW nga gaplan na nga magbalik nga mag-for good nata sa Pilipinas nga naa natay work jud pagbalik diri. Sa kinatibukan, mukabat sa kapin 11 million pesos nga cash assistance ang ilang natunol sa 308 ka mga returning OFW sa Region 10.
Hugot sab nga pahimangno sa Department of Migrant Workers kun DMW sa mga buot mo apply og trabaho abroad nga ilhon og maayo ang ilang mga gisudlang recruitment agency aron malikayan nga mabiktima sa illegal recruitment. We have assigned personnel to monitor all these advertisements and postings at the Facebook. When we verify it that they are really offering employment, we conduct surveillance. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Napalgang patay ang usa ka Arabic teacher nga dunay samad pinusilan sa lawas ug gihiktan pa og pisi ang mga kamot ug tiil niini sa kasagbutang bahin sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ani ang report. Napalgang nagbuyod ug wala nay kinabuhi kining usa ka lalaki nga gihiktan og pisi ang mga tiil ug kamot niini sa kasagbutang bahin sa usa ka hilit nga lugar sa barangay Taviran, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, banda 2:30 sa hapon adlang Lunes. Gilayong gitanggal sa kapulisan ang pisi nga gihigot sa kamot ug tiil sa biktima. Taod-taod, nasuta nga dunay mga samad pinusilan ang lawas niini. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ang maong biktima, usa ka Arabic teacher ug residente sa Alyosan, Cotabato. Sa investigasyon sa PNP, gituho ang gipatay ang maong biktima sa maong lugar sa wala pa mailhing sospek. Mga na-recover doon na mga basyo, so allegedly doon siya pinatay but wala pa pong nakuhang makapagsabi kung may narinig pang putok kasi malayo nga daw sa kabahayan. So sa ngayon, ongoing pa yung investigation at for possible apprehension and identification of the suspect. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginasuwayan pa kini nga makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gisibog na umang adlaw sa Setyembre 10 ang unang adlaw sa pagsirado sa Agdao flyover sa Davao City nga unang gitakda niadtong Setyembre 5 karong tuiga. Sa impormasyon gikan sa Davao City Transport and Traffic Management Office called CTTMO nga sa karon magpatuman una og two-way traffic sa tulay gikan alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag ug abrihan ang tibuok tulay gikan alas 5 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi hangtod ugmang adlaw Setyembre 10. Unang gibutyag sa Department of Public Works and Highways Region 11 nga ipailawom sa usa ka bulan nga rehabilitasyon ang tulay subay sa preventive maintenance. Kini aron masiguro nga magdugay pa ang maong flyover ug alang sa kaluwasan sa mga motorista ingon man katawhan. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Bisan pa man o ganaana sa kalibutan sa Encantadia si Sangre Terra, wala gihapon kini makapugong nga muduaw sa mga kapuso sa General Santos City. Kauban ang ubang cast sa Encantadia Chronicles Sangre. Gani gawasab sa pagtila og mga lami ang pagkaon sa Gensan. Nagpaambit sab sila og pipila ka mga pulong sa Encantadia alang sa fans. Ato kining silipon pinaagi ni ining report. Ginapasigarbo sa General Santos City ang isdang tuna nga nagpaila sa syudad isip tuna capital of the Philippines. Ang mga klase-klaseng food dish niini ginapangita gayod sa panlasa sa mga kapuso. Ug kini mismo nga klase nga pagkaon gitilawan sa mga kapuso star kinsa cast sa GMA fantasy drama nga Encantadia Chronicles Sangre. Sama ni Sangre Adamus nga si Kelvin Miranda. Talaga. Sarap. Sangre Flamara nga si Faith Da Silva. So fresh, so good. Parang napakain ako ng kanin. Apan gawas sa tuna, laing food recipe sab ang mipasar sa panglasa ni Sangre Terra nga si Bianca Umali. Mao ang balbakwa nga usa ka soup nga paborito sa mga Bisaya nga anaa sa Gensan. Gikan kini sa panit sa baka nga dunay herbs and spices. Isang yakap na mainit na masarap sa puso. Paborito sab kini ni John Lucas o daron sa Encantadia. Sobrang sarap talaga. Favorite ko to isa sa mga favorite ko to na soup. Apan gawas sa pagtilaw sa pagkaon, wala sa mapugna niini ang mainitong pagdawat sa Kapuso fans atol sa Kapuso Mall Show sa KCC Mall Convention Center sa KCC Mall Gensan.
Si John Lucas mikanta ug nagpakilig sa fans. Ingon man si Faith Da Silva. Miapaw sab ang kilig sa performance ni Kelvin Miranda. Apan, mas misamot ang kahugyaw diyang mi-perform na si Bianca Umali. I'm so happy na makita lahat po ng mga Encantadix out there. Iba't ibang edad, iba't ibang antas ng buhay. Pero lahat sila ay nagsasama-sama. Give back time naman, no? Na-appreciate ko kasi meron akong mga supporters from Manila na grupo na lumipad sila dito and I did not know. Buot sab ni Kelvin Miranda nga makatuon pa o mga Visayan word. Gihugma, tika. Aha. Medyo ano kasi, hindi pa tayo sanay pero huwag kayong mag-alala. Malay nyo naman mapadalas tayo sa Jensan, di ba? Masasabi ko na ng maayos ang gihugma, tika. Gumika ni ini, nagpaambit sab og pipila ka mga pulong ang mga Kapuso Star sagad nga madungog sa Encantadia alang sa mga fan nga buot makatuon. Avisala means hello o pagbati sa lahat. Avisala Eshmang, ibig sabihin po niyan ay maraming salamat or thank you. At Has the Evil Live, as mga sinabi namin kanina, ang ibig sabihin po noon ay maligayang kaarawan. Avisala, mga Kapuso! Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mama. 1. Mindanao. Og mao kato ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usap pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.